Ano ba namang kamalasan to? Bakit ngayon pa to nangyari? Kung kailan kailangan ko makarating sa dinner meeting with my new investors? Malakas ang buhos ng ulan at madilim ang kalsada sa tapat ng maliit na talyer ni Sam. Habang nagliligpit siya ng mga gamit, isang marangyang puting sasakyan ang biglang huminto at naglabas ng makapal na usok. Bumukas ang pinto at lumabas ang isang babaeng balisa na may hawak na payong, si Minda. Miss, wag mong pilitin paandarin yan. Mukhang pumutok ang radiator hose mo. Hirit ng isang lalaking matipuno at gwapo pero madungis. May mga grasang damit at mga kamay nito. At sino ka naman? Ikaw bang mekaniko rito? Mukhang hindi mo naman kayang ayusin ang ganitong klaseng sasakyan. Mekaniko nga ako. At kahit kaano pa kamahal yan, makina pa rin yan na kailangang ayusin. Pasok ka muna sa loob para hindi ka mabasa. Nag-aalangan na sumunod si Minda. Pumasok siya sa loob ng talyer na amoy langis at puno ng mga lumang pyesa. Habang sinusuri ni Sam ang sasakyan sa ilalim ng ulan, naiinis na naglalakad ng pabalik-balik si Minda. Kaya mo ba talagang ayusin yan? I have millions of pesos at stake in this meeting. Kayang-kaya ko to. Basta wag mo ako madaliin. Mas lalong matatagalan kung mamamali ako ng kabit dahil sa pressure mo. Diyan ka nalang maghintay sa loob ng talyer ko at wala ka namang may tutulong dito. Iritang sabi ng binata. Umirap pa si Minda pero sumunod din naman siya. Pagkalipas ng 20 minutos, pumasok si Sam sa loob ng talyer na basang-basa ang t-shirt at madungis ang mga kamay. Ayos na. Pwede mo nang itakbo. Pero dumaan ka sa kasa bukas para mapalitan yung hose. Finally! Magkano bang babayaran ko sa'yo? Kumuha si Minda ng isang makapal na bundle ng pera sa bag niya. Pero umiling lang si Sam. Wag na. Maliit na bagay lang yun. Itabi mo na lang yan para sa pampagas mo. Are you sure? Are you serious? No one refuses money from me. I'm Minda, the CEO of TechCore. Hindi mo ba alam kung sinong tinulungan mo? Alam ko lang na may isang babaeng nasiraan ng sasakyan sa ulan at tinulungan ko. Hindi mahalaga kung sino ka. Sige na, baka mahuli ka pa sa dinner meeting mo, kamo. Natigilan si Minda. Tiningnan niya si Sam mula ulo hanggang paa. Madungis, pero may kakaibang dangal sa mga mata. Iniabot niya ang kanyang business card. Ano nga bang pangalan mo? Sam ang pangalan ko. It's nice to meet you, Sam. Ako nga pala si Minda. Hindi ako magaling umingles pero naiintindihan ko naman ang sinabi mo. Ingat na lang sa biyahe, Miss Minda. Call me if you want a real job, Sam. I like your attitude. Kahit na mukhang kulang ka sa paligo. Tinulungan ka na, nanlait ka pa. Pero sige, salamat na lang Minda. Pero mas gusto ko rito sa talyer ko. Ingat sa pagmamaneho. Sumakay na si Minda sa kanyang sasakyan at mabilis na humarurot paalis. Habang si Sam naman ay bumalik sa pagpupunas ng kanyang kamay na puno ng grasa. Isang linggong lumipas. Napilitang isara ni Sam ang kanyang talyer dahil sa problema sa permit at sa panggigipit ng may-ari ng lupa. Napakalungkot naman na mawawala na tong talyer ko. Ito lang meron ako. Mahal kong talyer na to. Sana'y may mahanap pa akong paraan para maisalba to. Malungkot na sabi niya sa sarili. Habang nakaupo siya sa harap ng saradong gate, naaalala niya ang card na binigay ng babaeng tinulungan niya. Wala siyang ibang mahihinga ng tulong kaya nagbaka sakali na lang siya. Pagdating niya sa dambuhalang gusali ng TechCore, hindi siya agad pinapasok ng security dahil sa suot niyang kupas na t-shirt at maong. Pero saktong lumabas si Minda mula sa elevator. Sam? Anong ginagawa mo rito? Akala ko ba mas gusto mo sa talyer mo? Minda, pasensya na sa abala. Nagsara ang shop ko. Naghahanap sana ako ng trabaho. Kahit bilang maintenance o driver lang. Kailangan ko lang ng pera para wag tuluyang mawala ang talyer ko. Saad ng binata. Tiningnan siya ni Minda ng matagal. May biglang kislap sa kanyang mga mata na tila may naisip na plano. Hinila niya si Sam patungo sa kanyang opisina. Eksaktong dating mo. May trabaho ko para sa'yo. Pero hindi to tungkol sa makina. At babayaran kita ng 500,000 piso. 500,000? Ano bang gagawin ko?
Papatay ba ako ng tao? Hindi ako ganun kagapit para gawin yan, Minda. Natatawang sabi ni Sam. Hindi. Mas mahirap pa ron. Magpapanggap kang mayamang nobyo ko. Gusto akong ipakasal ng mga magulang ko kay Richard, ang anak ng business partner nila. Ayoko sa kanya. Kailangan ko ipakita sa kanila na meron na akong mapapakasalang lalaki na mayaman at may mga ari-arian na masigit pa sa kumpanya nila. Minda, tingnan mo ako. Amoy langis ako at hindi marunong sa mga sosyala na yan. Paano nila paniniwalaan na mayaman ako? Yan ang gagawin natin sa loob ng 3 araw. Bibili tayo ng mga mamahaling suit, tuturuan kita kung paano kumilos, at bibigyan kita ng bagong pagkatao. Ikaw si Samuel, isang tech investor mula sa Singapore. Tatanggapin mo ba? Excited na sabi ni Minda. Ang totoo ay nakaramdam siya ng pag-asa na makalaya sa kasunduang ipinipilit sa kanya ng kanyang mga magulang. Napakadelikado niyan. Pero kailangan ko ng pera para mabuksan ulit ang talyer ko. Sige, papayag ako. Very good. Bibigyan kita ng paunang bayad na 100,000 para makapagsimula na tayo agad. Aba, okay yan. Makakapagbayad na ako sa may-ari ng lupa. Nakangiting sabi ni Sam. Yun ang unang beses na nakita ni Minda nang umiti ang binata at napagtanto niya na gwapo pala ito. Dinala ni Minda si Sam sa pinakasosyal na mall sa lungsod. Pinaliguan, ginupitan at binihisan si Sam ng isang pasadyang tuxedo na kulay midnight blue. Nang lumabas si Sam mula sa dressing room, halos hindi siya makilala ni Minda. Wow! Hindi ko akalain na sa ilalim ng dumi ng talyer, may ganito palang itsura. Masyadong masikip tong sapatos, Minda. At parang hindi ako makahinga sa necktie na to. Iritableng sabi ni Sam. Sanay kasi siya sa mga pambahay at lumang mga damit. Tiisin mo muna. Isang gabi lang muna ito, Sam. Ang dinner kasama mga magulang ko 3 days from now. Tandaan mo, huwag kang magsasalita tungkol sa piston, langis o radiator. Mag-usap tayo tungkol sa stocks at global market. May oras pa naman tayo para mag-practice ng mga sasabihin mo. Susubukan ko. Pero kapag tinanong nila kung saan galing ang yaman ko, anong sasabihin ko? Sabihin mo, galing sa pamilya mo sa ibang bansa. Huwag kang mag-alala. Akong bahala sa mga detalye. Basta hawakan mong kamay ko't huwag kang bibitiw. Oh, ngayong nakapamili na tayo ng mga damit. Ano naman ang susunod nating gagawin? Dun tayo sa kondo ko. Teka lang Serbisyo at pagpapanggap ko lang kasama sa 500,000. Hindi kasama ang katawan at dangal ko. Biro ni Sam at napahagalpak naman ng tawa si Minda. Maloko ka din pala. I like your sense of humor. At pagkatapos nga ng ilang oras na pamimili ng mga mamahaling suit at sapatos, dinala ni Minda si Sam sa kanyang penthouse condo sa Makati. Halos malula si Sam sa taas ng ceiling at sa ganda ng view ng syudad mula sa glass walls. Mauna ka muna, Sam. Huwag kang mahihiya. Hindi nangangagat ang sofa ko. Grabe, Minda. Ganito pala ang bahay ng mga bilyonaryo. Parang nakakahiyang tapakan ng carpet mo. Parang madudumihan sa paa ko. Natawa si Minda habang naghahanda ng kapet sandwich sa kusina. Paglapit niya sa sala, nakita niyang maayos na nakaupo si Sam, pero bakas ang kaba sa mukha nito. Oh, merienda muna. Kailangan nating mag-focus. Simulan na natin ang training mo para sa gabi na makilala mong mga magulang ko. Sige, boss. Ano bang unang lesson? Paano humawak ng tinidor na kasindami ng daliri ko? Kidding aside, Sam. Tandaan mo, ikaw si Samuel. Nagtapos ka ng business management sa Singapore. Pag tinanong ni Papa ang tungkol sa stocks, sabihin mo, the market is volatile right now. I'm diversifying my portfolio. Nakuha mo? The market is volatile? Parang bola lang ba yan na tumatalbog? Minda, baka pagtawanan ako ng tatay mo pag nalaman niyang radiator lang alam kong i-diversify. Natawa ng malakas si Minda. Hindi niya inasahan na ganito kakwela si Sam sa kabila ng seryosong sitwasyon. Basta, huwag ka masyadong kabahan. At isa pa, si Richard.
Sigurado akong yayabangan ka niyan. Huwag kang papatol. Ngumiti ka lang na parang mas mayaman ka sa kanya. Sus, kaya-kaya yan. Ngiting tagumpay ba? Pero teka, sino si Richard? Siya yung lalaking gusto ipakasal sa akin. Maitanong ko lang ha, bakit ayaw mo sa Richard na yon? Pangit ba o baka naman bad breath? Natawa na naman si Minda. Hindi siya bad breath at mas lalong hindi siya pangit. Ang totoo, gwapo, mayaman at matalino si Richard. Yung pagkakalarawan mo, parang dream boy na ng mga babae yan. Bakit ayaw mo? Hindi naman ako naghahanap ng ganun. Hindi yaman o panlabas na itsurang hanap ko, Sam. Kung magpapakasal ako, gusto ko sa taong mahal ko at mahal din ako. Kaya nga kailangan ko talaga ng tulong mo. Huwag mong hayaang may kasal ako sa taong hindi ko mahal. Lihim na humanga si Sam kay Minda. Malayong malayo ito sa inaakala niyang nung unang beses niya itong nakilala. Akala niya ay puro kaartehan at pagsusungit lamang ang alam nito. Huwag ka mag-alala, tutulungan kita. Pero Minda, seryoso. Salamat sa pagtitiwala mo sa akin ha. Kahit na amoy grasa ako nung nakilala mo. Tumayo si Sam at kinuhang pinagkainan nila para dalhin sa lababo. Hindi na niya hinintay na utusan siya ni Minda. Ala Sam, iwan mo na yan. May maid naman na maglilinis niyan. Hayaan mo na ako Minda. Maginoo ata to. Hindi pwedeng nakaupo lang ang lalaki habang ang babae nagliligpit. Bahagi to ng pagiging Samuel ko, diba? Isang gentleman. Napangiti si Minda habang pinagmamasdan si Sam. Sa kabila ng pagiging mekaniko nito, may likas na bait at pagkamaginoo ang binata na bihira niyang makita sa mga lalaking nakapaligid sa kanya sa business world. Sige na nga. Pagkatapos niyan, magpahinga ka muna sa guest room. Madami pa tayong pag-aaralan. Sa loob nga ng 3 araw ay nagsanay sila. Tinuruan ni Mindang binata ng tamang kilos at ang mga sagot sa mga maaaring itanong dito ng mga magulang niya. Sa 3 gabi ay pupunta ni sila sa dinner sa mansyon ng mga magulang ni Minda. Mamayang 6:00, susunduin na tayo ng driver. Be ready, Sam. Dito nakasalalay ang buhay ko. Kung may kakasal ba ako sa isang palaka o sa future Prince Charming ko. Dito din nakasalalay ang pera mo para sa talyer mo. Copy, boss. Magpapakagwapo lang ako ng konti para hindi ka mapahiya. Nang makaalis si Sam sa sala, napahinga ng malalim si Minda. Sa loob-loob niya, parang hindi na lang siya basta naghahanap ng peking nobyo. Parang gusto niya talagang makilala pa ang totoong Sam. Ay naku Minda, maarte't masungit lang ang tingin sa'yo ng lalaking yan. Hindi ka niya magugustuhan kaya wag mo din siyang magustuhan. Trabaho lang to, walang personalan. Kapag iniatrasan nila mamang kasal, maglalaho na si Sam at babalik sa pagiging masungit na mekaniko. Paalala niya sa sarili. Pagdating nila sa mansyon ng mga Ortega, sinalubong sila ni na Don Roberto at Doña Elena. Kasama rin nila si Richard na nakasuot ng napakamahal na relo at may mapagmataas na tingin. Minda, sino to ang kasama mo? Akala ko ba si Richard ang makakasama mo ngayong gabi? Ma, Pa, meet Samuel. He's my fiancé. Kadarating lang niya mula sa Singapore para asikasuhin ang mga investments niya rito. Tiningnan ni Richard si Sam nang may pagdududa. Lumapit ito at nakipagkamay ng mahigpit. Samuel? Parang ngayon ko lang narinig ang pangalan mo sa industriya. Anong kumpanya ba ang hawak mo? I prefer to keep my business private, Richard. Masyadong maingay ang merkado ngayon. Mas mabuting tahimik lang ang pagpasok ng kapital. Huminga ng malalim si Sam, pilit na tinatagong nararamdamang kaba. Napakagandang lalaki mo naman, Samuel. Pero sigurado ka ba na kaya mong bigyan si Minda ng buhay na nakasanayan niya? Ang mga Ortega hindi basta-basta nakikipag-ugnayan sa kung sino lang. Ma, Samuel is more than capable. Sa katunayan, siyang tumulong sa akin sa huling proyekto ng TechCore. Lalong kinabahan si Sam pero paulit-ulit niyang iniisip na kailangan kong galingan para kay Minda. Habang kumakain,
Panay ang tanong ni Richard kay Sam tungkol sa mga teknikal na bagay sa negosyo. Halos mapawisan si Sam pero bawat sagot niya ay sinalo ni Minda ng may talino. Samuel, pansin ko lang ang mga kamay mo. Bakit parang may mga kalyot peklat? Hindi ba dapat ay puro ballpen lang hawak ng isang investor at businessman? Natigilan ng lahat. Napatingin si Sam sa kanyang mga kamay na kahit anong kuskus ay may bakas pa rin ng hirap sa talyer. Galing to sa mga hobby ko, Richard. Mahilig akong mag-restore ng mga lumang makina. Naniniwala kasi ako na kung hindi mo kayang ayusin ang maliliit na bagay gamit ang sarili mong kamay, hindi mo kayang pamunuan ng malalaking kumpanya. Napangiti si Minda sa sagot ni Sam. Kahit ang mga magulang ni Minda ay napatango sa narinig. May punto ka, Samuel. Gusto kong pananaw mo. Hindi tulad ng ibang kabataan ngayon na puro utos lang alam. Hands-on po talaga ako lalo na sa mga bagay na importante sa akin. Kahit o kay Minda, kahit pa may mga chef at maid siya sa bahay, mas gusto ko siyang ipagluto ng mga paborito niyang pagkain. Marunong kang magluto, iho? Gulat na tanong ng kanyang ina. Nang una hoy, hindi ako marunong magluto. Pero pinag-aralan ko. May mga videos at online tutorial naman at madali naman. Basta may determinasyon. Si Minda ho ang inspirasyon ko kaya hindi naman ako nahihirapang mag-aral magluto. Really? Ano bang mga paboritong pagkain ni Minda? Tanong ng binata na halatang sinusubukan kung nagsisinungaling lang si Sam. Kaldereta, kare-kare, pesto at carbonara ang mga paborito niyang dinner. Pizza, siomay at siyangay ng mga nagustuhan niyang merienda. Nanlaki ang mga mata ni Minda. Hindi naman niya sinabi kay Sam ang mga paborito niya. Pagkatapos ng dinner, naiwan sina Sam at Minda sa garden. Malayo sa pandinig ng iba. Huminga ng malalim si Sam at tinanggal ang kanyang necktie. Minda, hindi ko na kaya. Matik na akong mabisto ron. Matik ko nang masabi na alam ko lang i-restore ay radiator ng jeep. Pero ang galing mo, Sam. Nakita mo bang mukha ni Richard? Napahiya siya sa sagot mo. Salamat Gagawin ko ang lahat para sa'yo, Minda. Pero sana matapos na to. Ayoko magpanggap na hindi ako. Alam mo, Sam, sa totoo lang, mas gusto ko yung Samuel na nakilala ko sa talyer. Pero kailangan ko talagang protektahan ang sarili ko mula sa pamilya ko. Alam ko naman. Sige, magtitiis ako hanggat kaya ko. Pero teka, hindi ko naman tinuro sa'yo na sabihin mo tungkol sa pagluluto. Paano mo naisipang sabihin yon? Normal ko yun. Kapag mahalaga sa akin ng isang tao ay pinagluluto ko talaga. Turo ng lola ko yun. Sabi niya kapag mahal mong isang tao, dapat ipinagluluto mo. Pero paano mo nalaman ang mga paborito kong pagkain? Nakikita ko naman. Panayang pa-deliver mo ng pagkain at yun ang palagi mong ino-order. Napangiti si Minda. Hindi niya akalain na napapansin ni Sam ang mga maliliit na detalye tungkol sa kanya. Lihim siyang kinilig. Habang nag-uusap sila, ay biglang lumabas si Richard mula sa dilim. May hawak na baso ng alak at masamang tingin. I knew it, Samuel. O kung sino ka man. May kakaiba sa'yo. Hanapin kong totoo. At kapag nalaman ko kung saan basurahan ka galing, sisiguraduhin kong malalaman to ng buong mundo. Gawin mo ang gusto mo, Richard. Pero hanggat kasama ko si Minda, wala ka magagawa. Huwag mong sasabihin kila mamang na-discover mo, Richard. Ayoko makasal sa'yo. Kapag sinabi mo kila mamang totoo, kamumuhian kita habang buhay. Inakbayan ni Sam si Minda at hinarap si Richard ng may tapang. Sa gabing yon, kahit alam nilang pagpapanggap lang ang lahat, unti-unti nang nagkakaroon ng totoong damdamin sa pagitan ng mekaniko at ng CEO. Hindi pa tayo tapos, Samuel. Hindi ako papayag na isang tulad mo lang aagaw kay Minda. Dinala ni Minda si Sam sa isang charity gala sa isang Maranyang hotel. Kailangan nilang magpakita bilang power couple para tuluyang maniwalang mga kaibigan ng kanyang mga magulang. Nakasuot si Minda ng isang hapit na pulang gown, habang si Sam naman ay mukhang sanay na sa kanyang tuxedo. Kahit nasa loob, ay naiilang pa rin siya. Ngumiti ka lang, Sam. Kapag may lumapit,
Tumango ka lang at hayaan mo akong magsalita. Minda, kanina pa akong umingiti. Parang mapupunit na mukha ako. At itong sapatos, parang pinipigama pa ako. Nagrereklamo na mga kalyo ko. Galit na sila sa akin. Huwag mo akong patawanin at nawawala ko sa focus. Totoo naman kasi, ang sakit na namapa ako. Konting tiis na lang, Samuel. Pagkatapos nito, aalis na tayo. Isipin mo na lang na isa tong misyon. Habang sumasayaw sila sa gitna ng ballroom, kailangan maging malapit ang kanilang mga katawan. Naramdaman ni Sam ang bango ni Minda, habang si Minda naman ay nagulat sa lakas at tatag ng hawak ni Sam sa kanyang bewang. Minda, bakit kailangan mong gawin lahat ng to? Sa yaman mo? Hindi mo ba kayang sabihin sa kanila ang gusto mo? Hindi ganun kadali yun, Sam. Sa mundo namin, ang bawat galaw ay may kapalit. Kapag hindi ako sumunod, kukunin nila sa akin ang kumpanyang pinaghirapan ko. Ang Techcor ang buhay ko. Pero buhay mo rin ang nakataya rito. Paano kayo pakasal ka talaga nila sa Richard na yun? Mukhang wala naman alam yung kundi magmayabang. Napabuntong hininga si Minda. Kaya nga nandito ka, diba? Para iligtas ako. Swerte mo at may mabait at gwapong tulad ko. Mala knight in shining... Shining ano nga yun? Natawa na naman si Minda. Knight in shining armor kasi. Halakak ng dalaga. Pagkatapos ng ilang oras na pakikipagplastikan sa mga negosyante, hindi na nakatiis si Sam. Hinila niya si Minda palabas ng hotel. Tara na, hindi ko na kayang hangin dun sa loob. Masyadong masikip. Saan tayo pupunta? Wala pang driver ko. Huwag na nating tawagan ng driver mo. Maglalakad tayo. At tanggalin mo muna yung heels mo kung gusto mong makarating ng buhay sa kanto. Natawa si Minda at hinubad ang kanyang sapatos. Naglakad sila sa gilid ng kalsada. Bitbit ang kanilang mga pormal na saplot sa paa. Naupo sila sa isang bakanting bench sa isang parke na malayo sa ingay ng gala. Ngayon lang ako naglakad ng ganito sa gitna ng gabi. Ang sarap pala ng simoy ng hangin. Ito ang totoong buhay, Minda. Hindi yung puro pirmahan ng cheque at paikipagplastikan. Alam mo, nung bata ako, pangarap ko lang magkaroon ng sariling motor at bisikleta. Kaya nung lumaki ako, inaral ko lahat tungkol sa makina. Ako naman, bata pa lang ako, tinuruan na akong magbilang ng pera. Hindi ko naranasang maglaro sa labas. Palaging tutor, palaging libro, piano at ballet. Kaya palang seryoso mo palagi. Minda, hindi naman masama na magpahinga ka rin minsan. Hindi tatakbong kumpanya mo palayo sa'yo. Salamat, Sam. Alam mo, sa dami ng taong nakapaligid sa akin, ikaw lang nagtanong kung okay lang ako. Yung iba, palaging kung magkanong kikitain ang tinatanong. Kasi para sa akin, hindi ka CEO. Ikaw lang si Minda. Yung babaeng nasiraan ng sasakyan sa ulan na medyo masungit, pero may mabuting puso. Napatingin si Minda kay Sam. Sa ilalim ng ilaw ng poste, nakita niya ang katapatan sa mga mata nito. Unti-unting nawala ang harang sa pagitan ng kanilang magkaibang mundo. Bakit mo ba tinanggihan yung pera nung una nating pagkikita? Malaking tulong din yun sa talyer mo. Kasi hindi lahat ng tulong ay dapat may presyo. Sanay akong naghihirap, Minda. Pero hindi ko kayang ibenta ang prinsipyo ko. Sana lahat ng tao kasing tapat mo. Sam, salamat sa gabing to. Hindi dahil sa pagpapanggap, kundi dahil kinausap mo ako bilang ako. Hinawakan ni Minda ang kamay ni Sam. Ramdam niya ang kalyo nito, ang tanda ng tunay na pagtatrabaho. Sa pagkakataong iyon, nakalimutan nila ang 500,000 piso at ang kasunduan. Ang natira na lang ay 2 taong nagkakakilala sa gitna ng tahimik na gabi. Nang sumunod na weekend, isang charity polo match naman ang dinaluhanin ng Minda at Sam. Itong pagkakataon ni Richard para tuluyang ilaglag si Sam. Habang ang mga elite ay nagkakape sa garden, pinuntahan ni Richard si Sam sa harap ni na Don Roberto at ng ilang mga board members. Samuel, kanina pa tayo nag-uusap tungkol sa mababaw na bagay. Bilang isang tech investor sa Singapore,
Anong masasabi mo sa impact ng quantum computing sa encryption protocols ng fintech industry ngayon? Marami kasi kaming shares doon at gusto ko marinig ang opinion mo. Natahimik ang lahat. Alam ni Minda na itong pinakamahirap na tanong para kay Sam. Akmang sasagot si Minda para saluhin ito pero pinigilan siya ni Sam sa pamamagitan ng isang banayad na hawak sa kamay. Quantum computing? Alam mo Richard, sa Singapore, natutunan namin na ang pinakamahalagang protocol ay hindi yung nasa loob ng computer, kundi yung tiwala sa pagitan ng tao. Ang teknolohiya ay parang makina ng kotse. Gaano man to kabilis o kakomplikado, kapag ang pundasyon nito ay marupok at puno ng korupsyon, titirik at titirik yan sa gitna ng daan. Interesting. Pero paano mo ihaharap yun sa mga investors na ang tanging habol ay bilis at seguridad? Ang seguridad ay nagsisimula sa katapatan. Kung ang data ay hawak ng mga taong walang integridad, walang encryption na makakapagligtas doon. Richard, baka mas dapat mong pagtuunan ng pansin kung paano mo patatakbuhin na kumpanya nyo ng may dignidad kaysa sa mga komplikadong formula na hindi mo naman kayang panindigan. Napangiti si Minda habang si Richard naman ay namutla sa inis. Hindi niya nakuha ang sagot na gusto niya pero nakuha ni Sam ang respeto ng mga board members dahil sa pagiging direkta nito. Matapos ang event, naglakad-lakad ang dalawa sa dulo ng estate kung saan walang ibang tao. Kitang-kita ang pagod sa mukha ni Sam pero may kakaibang saya sa kanyang mga mata. Sam, ang galing mo kanina. Saan mo nakuha yung tungkol sa encryption at integridad? Wala, naisip ko lang yung mga customer ko nun sa talyer. Kahit anong ganda ng forma ng sasakyan nila, kapag nalaman nilang dinadaya ko sila sa pyesa, hindi na sila babalik. Pero dahil alam nilang matapat ako ay nagiging suki ko sila. Alam kasi nilang hindi basta perang habol ko. Buhay kong talyer. Ganun lang naman ang negosyo, diba? Salamat, Sam. Naligtas mo na naman ako. Feeling ko, unti-unti na silang naniniwala na totoo ka. Huminto si Sam sa paglalakad at hinarap si Minda. Kinuha niya ang parehong kamay ng babae. Minda, ayoko na sanang magpanggap. Ayoko nang maging si Samuel na investor mula sa Singapore. Bakit? Ayaw mo na ba sa trabahong to? Dagdagan kong bayad ko sa'yo, Sam. Hindi perang kailangan ko, Minda. Gusto ko malaman mo na kahit matapos ang kasunduan nating to, hindi na ako aalis sa tabi mo. Kung papayagan mo ko, gusto kitang ligawan sa totoong buhay bilang si Sam na mekaniko. Natigilan si Minda. Ang CEO na sanay sumagot sa mga mahihirap na board meeting ay nawala ng sasabihin. Sam, alam mo kung gaano kagulong mundo ko. Sigurado ka ba na gusto mong pumasok dito nang hindi nagpapanggap? Handa akong harapin ng kahit anong dumi o hirap. Basta sa huli, ikaw ang makakasama ko. Hindi ako mapera, pero kaya kitang protektahan at pasayahin na higit pa sa kayang ibigay ng mga katulad ni Richard. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko. Pero sige Sam, gusto ko ring subukan natin to. Sa labas ng mga tuxedo at gowns. Ngumiti si Sam at dahan-dahang hinalikan ng kamay ni Minda. Sa gabing yon, nagsimula ang isang panliligaw na hindi binabayaran ng kontrata, kundi ng tunay na nararamdaman. Dinala ni Sam si Minda sa kanyang maliit na bahay sa isang tahimik na barangay. Malayo ito sa ingay ng syudad at lalong malayo sa karangyaan ng mansyon. Ang bahay ay yari sa kahoy at semento, maliit pero malinis at maayos. Dito ka ba talaga nakatira? Ang tahimik naman dito, Sam. Pasensya ka na. Hindi to aircon gaya ng kwarto mo. Pero masarap ang hangin dito dahil malapit tayo sa mga puno. Maupo ka muna riyan sa papag. Naupo si Minda sa kawayang papag habang pinapanood si Sam na nagsisindi ng kalan. Naghanda si Sam ng sariwang isda, talbos ng kamote at bagoong. Simple lang ang lahat, pero ang bawat galaw ni Sam ay puno ng pag-aalaga. Minda, baka hindi mo magustuhan nito ha? Pero itong paborito ko kapag gusto kong sumaya ang pakiramdam ko. Sam, kahit ano basta ikaw ang nagluto, kakainin ko.
Ang bango ng kanin, amoy dahon ng saging. Nagsimula silang kumain gamit ang kanilang mga kamay. Nung unay nag-aalinlangan si Minda, pero nang matikman niya ang timpla ni Sam ay hindi na siya tumigil. Ang sarap! Sam, sa totoo lang, mas masaya pa ako rito kaysa sa mga 5-star hotel na pinupuntahan natin. Doon, kailangan ko mag-ingat sa bawat subo. Dito, pwede ako maging ako. Yan ang gusto kong maramdaman mo. Na kahit anong mangyari sa labas, dito sa piling ko, ligtas ka at pwedeng maging simple. Hindi mo kailangan maging Miss CEO Minda rito. Matapos kumain, naupo sila sa labas ng bahay habang nakatingin sa mga bituin. Walang mga ilaw ng gusali, tanging ang liwanag lang ng buwan. Salamat, Sam. Ngayon ko lang naramdaman na ang happiness pala ay hindi nabibili ng pera. Minsan, sapat na yung mga taong nagluluto para sa'yo at nakikinig sa mga kwento mo. Salamat din at na-appreciate mo lahat ng ginagawa ko. Sana makadagdag pogi points naman. Biro ni Sam at naghalakhakan sila. Isang linggong lumipas, nagpa siyang dalawa na mag-out of town sa isang tago at tahimik na beach sa Batangas. Gusto nilang makatakas muna sa lahat ng gulo sa Maynila. Habang naglalakad sila sa dalampasigan bago lumubog ang araw, hawak ni Sam ang kamay ni Minda. Minda, alam kong marami tayong hinarap na pagpapanggap nito mga nakaraang linggo. Pero ngayon gusto ko malaman mo na ang lahat ng ginagawa ko ay totoo na. Alam ko, Sam. Nararamdaman ko yun. Sa bawat tingin mo at bawat pag-aalaga mo, alam kong hindi na to bahagi ng deal natin. Huminto si Sam at humarap kay Minda. Ang tunog ng mga alon ay tila musika sa kanilang paligid. Minda, hindi ako mayamang investor. Wala akong malaking kumpanya. Pero ang pangako ko sa'yo, hindi kita iiwan at habang buhay kitang poprotektahan. Minda, pwede ko na bang marinig ang sagot mo? Tumingin si Minda ng malalim sa mga mata ni Sam. Hinawakan niya ang pisngi ng lalaki at ngumiti ng napakatamis. Sam, sa lahat ng lalaking nakilala ko, ikaw lang nakakita sa tunay na Minda. Hindi mo ako minahal dahil sa posisyon ko, kundi dahil sa kung sino ako. Kaya Sam, oo, sinasagot na kita. Tayo na. Uwe, totoo? Wala nang bawian yan ah. Halos pasigaw na tanong ng binata. Oo nga, girlfriend mo na ako, Sam. Niyakap ni Sam si Minda ng napakahigpit bago ito binuhat at inikot-ikot sa buhanginan. Ang kanilang mga taway nangingibabaw sa ingay ng dagat. Natumba sila sa buhangin. Salamat Minda. Pangako, ikaw ang magiging pinakamasayang babae sa mundo. Basta wag kang magbabago ah. Kahit na maging masungit uli ako sa opisina. Hindi. Kahit anong dumi ng grasa, ikaw lang lilinisin ko sa puso ko. Naghalikan ng dalawa habang dahan-dahang lumulubog ang araw. Ang pagpapanggap ay natapos na at nagsimula ng kanilang totoong kwento ng pag-ibig. Matapos ang matamis na oo ni Minda sa dalampasigan, bumalik sila sa inuupahang maliit na rest house sa harap ng dagat. Tanging ang tunog ng mga alon at kuliglig ang maririnig sa paligid. Nagugutom ka ba? Gusto mo ba ang ipagluto kita? Busog pa ako. Habang ang buwan ay nakasilip sa bintana, pumasok si Sam sa kwarto at nakita si Minda na nakatayo sa balkonahe, suot ang isang manipis ng puting pantulog. Minda, baka malamigan ka riyan. Halika na sa loob. Lumapit si Minda at sumandal sa dibdib ni Sam. Ramdam niya ang init ng katawan ng binata at ang mabilis sa tibok ng puso nito. Sam, totoo na ba to? Hindi na ako nananaginip? Akin ka na talaga? Sa'yo lang ako, Minda. Simula pa nung gabing nasiraan ka sa talyer ko, parang ninakaw mo na ang puso ko. Hinarap ni Sam si Minda at dahan-dahang hinawakan ang kanyang mukha. Ang kanyang mga kamay na sanay sa mabibigat na makina ay naging napakaamot banayad sa balat ng dalaga. Unti-unting inilapit ni Sam ang kanyang mukha hanggang sa magdikit ang kanilang mga labi. Isang halik na puno ng pananabik at pangako.
Naramdaman ni Minda ang pag-apoy na kanyang damdamin. Isang sensasyong hindi niya naramdaman sa piling ng sino mang lalaking mayaman na nakilala niya. Mahal na mahal kita, Minda. Kahit anong mangyari, hindi kita bibitawan. Dinala ni Sam si Minda sa kama ng may pag-iingat. Sa gitna ng dilim at init ng kanilang mga yakap, naging saksi ang gabi sa pagsasama ng dalawang mundong magkaiba. Ngunit pinag-isa ng tapat na pag-ibig. Walang ingay, walang pagpapanggap. Tanging ang hingal at bulong ng kanilang mga pangalan ang naging musika sa loob ng kwarto. Pasakay na sila ng kotse nang sumimangot si Minda. Oh, bakit ganyan ang mukha mo? Ayoko pang umuwi. Sana dito na lang tayo manatili. Sana pwede. Nasa sayo naman yun. Kaso alam kong kailangan na nating umuwi. Dahil madaming trabahong naghihintay sa'yo sa Maynila. Balik tayo dito ah. Hindi pa tayo nakakaalis dito Gusto mo na agad bumalik? Halakak ni Sam. Ikaw ba? Hindi mo ba nagustuhan dito? Nagustuhan ko din pero masaya ako kahit nasan ka. Probinsya man o Maynila. Basta nandun ka. Naks, mga hirit mo talaga ah. Totoo yun, Minda. Kahit nasan ka, dun ako. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal din kita. Nagyakap sila ng mahigpit tsaka nagsimulang magbiyahe pabalik sa kanilang realidad. Bago sila tuluyang bumalik sa magulong Maynila, huminto muna sina Sam at Minda sa isang maliit na bakuran na pagmamay-ari ng kaibigan ni Sam sa probinsya. Walang aircon, walang wifi, tanging ang tunog lang ng kuliglig at ang malamig na simoy ng hangin. Dito na muna tayo magpalipas ng gabi. Total, ayaw mo pang umuwi, diba? Nag-text kasi sa akin ng kababata ko at nang malaman niyang nasa area tayo. Sinabi niyang pwede daw muna tayong tumuloy dito. Ang ganda naman dito. Probinsya feels kahit Batangas lang naman to. Malapit lang dito ang inuupahan naming bahay dati. Kaya madalas akong makitambay dito sa bahay nila Boyet. Wala na ditong pamilya nila. Nasa Samar na. Tanging caretaker na lang nag-aalaga dito. Tuwing Lunes lang daw pumupunta. Marami kang memories dito? Oo, dito kami madalas sumabay nun ni Boyet. Naglatag si Sam ng malaking banig sa ilalim ng isang matandang punong mangga. May dala siyang gasera at isang lumang radyo na tumutugtog ng banayad na musika. Sam, ang ganda dito. Pakiramdam ko, tumigil ang mundo ko. Dito ako pumupunta nung bata ko kapag gusto kong managinip. Ngayon, kasama ko na yung pinakamagandang panaginip ko. Naupo si Minda sa tabi ni Sam at isinandal ang kanyang ulo sa balikat ng binata. Inakbayan siya ni Sam at marahang hinaplos ang kanyang braso. Alam mo, noong una kitang nakita sa ulan, akala ko napakasungit mo. Yung tingin mo sa akin, parang pasakit ako sa buhay mo. Siyempre, sino ba namang hindi masusungitan sa isang babaeng naka-formal attire sa gitna ng baha at pinapagalitan ng sasakyan niya. Pero sa totoo lang, nung tumingin ka sa akin, natulala ako. Sabi ko sa sarili ko, mekaniko lang ako pero bakit parang nakakita ko ng anghel sa gitna ng bagyo? Natawa si Minda at mahinang sinuntok ang braso ni Sam. Bolero ka talaga? Pero Sam, salamat. Salamat dahil hindi mo ako iniwan nung wala na akong maibibigay sa'yo kundi ang sarili ko. Minda, kahit kailan hindi kita minahal dahil sa posisyon mo. Minahal kita dahil sa tapang mo. At ngayon na tayo na, gusto ko malaman mo na kahit anong mangyari sa Maynila, kahit itakwil ka pa ng lahat, dito sa ilalim ng punong to, ikaw ang prinsesa ko. Kinuha ni Sam ang kamay ni Minda at isa-isang hinalikan ang kanyang mga daliri. Ramdam ni Minda ang init ng pagmamahal ni Sam. Isang uri ng pagmamahal na hindi niya naramdaman sa mundo ng mga mayayaman. Kay Sam, walang kondisyon, walang kapalit. Sam, paano kung matalo tayo? Paano kung hindi tayo umasenso? Di babalik tayo sa talyer. Mag-aayos ako ng makina. Ikaw ang magbabantay ng computer. Kakain tayo ng pares sa kanto. At sa gabi, dito pa rin tayo matutulog sa banig. Sa tingin mo ba magiging malungkot tayo? Hindi. Basta kasama kita.
Kahit saan, okay lang ako. Humarap si Sam kay Minda. Sa liwanag ng gasera, kitang-kitang paghanga sa kanyang mga mata. Dahan-dahan niyang inilapit ang kanyang mukha sa dalaga. Naramdaman ni Minda ang bango ng sabon ni Sam at ang pamilyar na amoy ng pag-asa. Pwede ba kitang isayaw, Minda? Kahit wala tayong magandang sound system, kahit itong radyo lang ang meron tayo. Kahit kailan, Sam. Tumayo ang dalawa sa gitna ng banig. Hinawakan ni Sam ang bewang ni Minda habang ang mga kamay naman ni Minda ay nakapulupot sa leeg ni Sam. Marahan silang nag-sway sa ilalim ng mga bituin. Ang bawat hakbang ay puno ng lambing. Tila ba ayaw nilang matapos ang gabi. Hindi ako marunong sumayaw. Baka matapakan ko lang paa mo. Kung ikaw ang tatapak, kahit pa ulit-ulit pa ay okay lang. Puro kakalokohan. Pero seryoso, mahal na mahal kita, Minda. Mahal na mahal din kita, Sam. Nagtagal sila sa ganoong posisyon, magkayakap sa gitna ng kadiliman habang ang buwan na nagsisilbing saksi sa kanilang sumpaan. Sa gabing yon, bagong malaking pagsubok sa Maynila, nahanap nilang kapayapaan sa piling ng isa't isa. Isang selebrasyon ng kanilang pag-ibig na nagsimula sa isang nasirang makina. Ang lakas ng mga usok at polusyon. Reklamo ng binata. Alam mo talaga kapag nasa Manila ka na, mainit at polluted ang hangin. Ang pagsang-ayon ni Minda. Pagbalik ni na Sam at Minda sa Manila, bitbit nila ang saya ng kanilang bagong relasyon. Pero alam nilang hindi pwedeng magpatuloy ang kasinungalingan. Nagpasya silang pumunta sa mansyon ni na Minda para aminin ang lahat. Pagdating nila, nagulat sila dahil nandoon na sina Don Roberto, Doña Elena at isang nakangising Richard. Mabuti't dumating na kayo. May mahalaga kaming nalaman habang wala kayo. Pa, may sasabihin din po sana kami ni Samuel. Ni Sam. Samuel? Oh, Sam na isang mahirap na mekaniko. Ibinagsak ni Richard ang isang makapal na envelope sa mesa. Nagkalat ang mga litrato ni Sam na nakasuot ng madungis na damit sa talyer. Mga dokumento ng pagsasara ng kanyang shop at ang tunay niyang biodata. Tingnan niyo tita. Niloko kayo ng sarili niyong anak. Ang lalaking to hindi investor mula sa Singapore. Isa lang siyang hamak na mekanikong walang pera na pinulot ni Minda sa kalsada. Minda! Ano tong kalokohang ito? Totoo bang mga to? Napayuko si Minda pero hindi niya binitawan ang kamay ni Sam. Totoo po. Hindi siya mayamang investor. Pero siya lang ang taong tumulong sa akin nung kailangan ko ng masasandalan. Natakot lang po akong ipakasal niyo kay Richard kaya kami nagpanggap. Ayoko pong maikasal sa taong hindi ko naman mahal. Galit na tumayo si Don Roberto. Pinaunlakan namin ang lalaking to sa bahay natin. Pinakain at respeto. Tapos isa lang pala siyang basurang mekaniko. Minda, nawala ka na ba sa katinuan? Nasiraan ka na ba ng bait? Sir, pasensya na po sa pagsisinungaling namin. Pero totoong nararamdaman ko para kay Minda. Hindi ko po siya niloloko. Mahal na mahal ko po siya. Huwag mo kaming kausapin. Richard, tama ka. Masyado kaming nabulag ng anak namin. Magaling din manlokong lalaking to. Naloko niya tayong lahat. Lalong uminit ang ulo ni Don Roberto nang makita niyang hindi bumibitaw si Minda sa pagkakahawak sa kamay ng binata. Minda, mamili ka. Iiwan mong lalaking yan at hihingi ka ng tawad kay Richard. O aalis ka sa pamamahay na to at tatanggalin kita sa TechCore. Pa, hindi niyo pwedeng gawin yan. Pinaghirapan kong kumpanya. Akong nagpalago ng kumpanyang yon. Actually, Minda, ang board members ay kampina sa akin dahil sa kahihang ginawa mo. You lied to the board. You're no longer fit to be CEO. Wala silang tiwala sa isang taong mapagpanggap tulad mo. Natatawang sabi ni Richard at halatang pinasasakitan ng dalaga. Tumingin si Minda sa kanyang mga magulang pero nakatalikod na ang mga ito sa kanya. Ramdam niya ang panginginig ng kanyang kamay pero mas naramdaman niya ang higpit ng hawak ni Sam. Minda, kung hindi ka nila kayang tanggapin dahil sa akin, akong tatanggap sa'yo. Hindi mo kailangan ng mansyon na to para maging masaya. Tama ka, Sam.
Pa, Ma, kung yan ang gusto nyo, aalis ako. Mas pipiliin kong isang taong tapat kaysa sa yaman na puro material na bagay lang. Umalis kayo! Huwag kayong babalik dito! Richard, ihanda mo mga papeles. Wala na akong anak na Mindang pangalan. Umiiyak na lumabas si Minda sa mansyon. Bit-bit lang ang kanyang bag at ang pagmamahal ni Sam. Habang naglalakad sila palabas ng gate, huminto si Sam at hinarap siya. Minda, pasensya ka na. Nawala ang lahat sa'yo dahil sa akin. Hindi, Sam. Ngayon lang ako naging malaya. Ngayon lang ako naging masaya. May 2 kamay tayo, di ba? Sabi mo, kaya nating magsimula ulit. Pangako, Minda. Bubuo tayo ng sarili nating mundo. At balang araw silang titingala sa atin. Mula sa marangyang kondo, lumipat si Minda sa maliit na bahay ni Sam. Sa simula, positibong pananaw niya. Sinubukan niyang mag-apply sa ibang kumpanya pero laking gulat niya nang lahat ay tanggihan siya. Sam, 5 kumpanya na to ngayong araw. Sabi nila wala raw bakanteng posisyon. Pero alam kong si Richard ang may gawa nito. Minda, huwag ka na mag-alala. Magpahinga ka muna. Kahit anong gawin ni Richard, hindi niya tayo mapapatumba. May konti pa akong ipon. Sapat na to para buksan uli ang talyer ko. Pero Sam, nasasaktan ako para sa'yo. Ikaw nagtatrabaho ng gusto. Samantalang ako, nakatambay lang dito. Hindi ka nakatambay, Minda. Ikaw ang utak ng plano natin. Hayaan mo akong gumamit ng kamay ko at ikaw ang gumamit ng talino mo. Dahil hinarang si Minda sa industriya, nagpa siya siyang ibuhos ang lahat ng galing niya sa munting talyer ni Sam. Habang nag-aayaw si Sam ng mga lumang jeep at tricycle para may pambili sila ng pagkain, si Minda naman ay busy sa kanyang laptop. Minda, kain na tayo. Pinagluto kita ng tuyot sinangag. Ang sarap naman yan. Pero sandali lang Sam, tapos na ang prototype ng app natin. Tatawagin nating Smart Mechanic. Dito pwedeng mag-book ang mga customer. At makikita nila sa phone nilang eksaktong sira ng sasakyan nila gamit ang sensor na ginawa natin. Talaga? Ibig mong sabihin, hindi na tayo maghihintay lang dito sa kanto? Eksakto. At nilagyan ko rin to ng feature kung saan pwedeng i-track ang maintenance schedule. Tayong kauna-unahang talyer sa lugar na to na digital. Ang galing mo talaga. Genius ka. Sana sa'yo magmanang mga anak natin. Sana maging kasing talino mo sila. At sana ay kasing gwapo mo at kasing sipag mo sila. Marunong ka na ding mangbola, ha? Tara na, kumain na tayo. Masayang kumain ng magkasintahan. Panay ang kwentuhan nila. Pareho silang punong-puno ng pag-asa para sa kanilang kinabukasan. Sa kabila ng kanilang plano, hindi naging madali ang lahat. Isang gabi, naabutan ni Sam si Minda na umiiyak sa harap ng laptop habang kumakain ng malamig na kanin. Minda, bakit ka umiiyak? May masakit ba sa'yo? Sam, sorry. Hindi ako sanay na ganito. Namimiss ko ang kumpanya ko. Pero masasasaktan ako dahil nakikita kitang pagod na pagod sa gabi. Pakaramdam ko, pabigat lang ako. Minda, makinig ka. Nung CEO ka, sinalba mo ang talyer ko. Ngayon, hayaan mo kong magsalba sa mga pangarap natin. Hindi ka pabigat. Ikaw ang inspirasyon ko. Madamdaming sabi ni Sam. Salamat, Sam. Hindi ko alam kung nasan ako ngayon kung wala ka. Basta't magtiwala ka lang. Balang araw, ang Smart Mechanic natin ang magiging pinakamalaking tech automotive company sa bansa. Isang araw, isang mamahaling SUV ang huminto sa tapat ng kanilang maliit na shop. Isang matandang lalaking bumaba. Hawak ang kanyang tablet. Kayo ba ang gumawa ng Smart Mechanic app? Sabi rito, kayo lang ang may diagnostic tool para sa ganitong model ng sasakyan sa loob ng 5 kilometro. Tumayo si Minda ng may kumpiyansa. Opo sir, ako pong nag-develop ng software at si Sam po ang aming chief technician. Gusto niyo po bang iscan natin ang sasakyan niyo? Namangha ang customer nang makita ang bilis at linis ng trabaho ni Sam. Sabayan pa ng detalyadong report mula sa app ni Minda. This is brilliant. Bakit kayo nasa ganitong kaliit na lugar?
I have a fleet of delivery trucks that need this kind of system. Can we talk about a contract? Nagkatinginan sina Sam at Minda. Ito na ang simula ng kanilang pagbangon. Ang dating maliit na talyer ay unti-unti nang pinupuntahan ng mga mayayamang kliyente dahil sa teknolohiya ni Minda at husay ni Sam. Hindi nagtagal ay nakarating kay Richard ang balita tungkol sa sumisikat na smart mechanic app ni na Sam at Minda. Hindi niya matanggap na sa kabila ng pagharang niya, nakahanap pa rin ng paraan ng dalawa para umangat. I want that shop gone. Ngayon din. Gamitin niyo ang mga tao natin sa munisipyo. Humanap kayo ng violation. Building permits, sanitation, kahit ano. Just shut them down. Gigil na gigil si Richard. Isang umaga, habang masayang nag-aayaw si Sam ng sasakyan ng isang bagong client, 3 lalaking naka-uniforme mula sa munisipyong dumating. Sinabi ng building official na sila daw ay mula sa engineering office. May report daw silang natanggap na walang kaukulang permit para sa expansion ng talyer ni Sam. Kailangan daw nilang mag-issue ng cease and desist order. Ano po? Kompleto po kami sa papeles. Minda, nasan yung folder natin? Lumabas si Minda, dala ang mga dokumento. Alam niyang hindi ito aksidente. Narito pong mga permit namin. Pati ang fire safety clearance. Malinis ang lahat ng record namin. Kahit kumpleto sila sa mga dokumento, iginiit ng building official na may order sila mula sa taas. May structural hazard daw itong pwesto nila. Kailangan na daw munang ipasara ito habang nag-iimbestiga sila. Sa gitna ng tensyon, dumating ang sasakyan ni Richard. Bumaba siya ng may nakakalokong ngiti. Suot ng kanyang mamahaling shades. Ganyan talaga kapag sa kalsada lang nagtatayo ng negosyo, Minda. Akala niyo ba ganun lang kadali ang lahat? You're playing in the big leagues now, but you're still just a small-time mechanics girl. Richard, alam ko ikaw may gawa nito. Ganyan ka ba talaga kadesperado? Takot ka ba na ang isang maliit na talyer ay kayang talunin ng TechCore? Takot? Why would I be afraid? Look around you. Sa isang pirma ko lang, mawawala lahat ng pinaghirapan niyo. Sam, balikan mo na lang ang pagtitinda ng balot. Bagay ka dun. Humakbang si Sam palapit kay Richard. Maaaring maipasara mo ang pwestong to, Richard. Pero ang utak ni Minda at ang mga kamay ko, hindi mo kayang ipasara. Kahit sa bangketa lang kami mag-ayos, susundan kami ng mga tao dahil tapat kami sa kanila. Matapang ka talaga. Tingnan natin kung hanggang saan ang angas mo. Habang nagtatalo sila, lumapit ang isa sa mga customer na kanina pa nakikinig. Siya ang may-ari ng fleet ng trucks na suki nila Sam. Nagpakilala itong si Attorney Villafuerte at nagpakilala ito na isang legal counsel for the Chamber of Commerce. Nakita daw niya ang mga permit nila at sinabi nitong walang basihan ang closure order. Legal daw lahat ang dokumento kaya hindi sila dapat matakot. Inalok din ito ng libre ang serbisyo nito. Ipinilit pa nila Richard ang pananakot pero hindi sila nanalo sa abogadong kampi kila Sam. Huwag na kayong babalik dito. Hindi pa tayo tapos, Sam. Lintik lang walang ganti. Nakaalis sa mga taga-munisipyo na parang mga basang sisiw. Kasunod si Richard na halos sumabog na sa galit. Naiwan sina Sam at Minda na nakatingin sa isa't isa. Maraming salamat po, attorney. Kung wala po kayo ay baka naipasara na nila ang talyer namin. Sinabi naman ni Attorney Villafuerte na masaya daw siyang makatulong at lumapit lang sila kapag may kailangan sila. Minda, nakaala ko katapusan na natin. Sabi ko sa iyo, Sam, kapag tamang ginagawa mo, palaging may darating na tulong. Richard just gave us a reason to move to a bigger and better place. Ilang sandali pa ay nakatanggap sila ng email mula kay Attorney Villafuerte na gusto daw nitong mag-invest sa talyer at app nila. Totoo ba yan? Bakit naisipan niyang mag-invest gayong may mga kaakibat na problemang talyer na to? Gulat na tanong ni Minda. Yan din ang tanong ko sa kanya. Pero sabi niya ay nakita daw niya ang passion at dedikasyon sa mga mata natin. Kaya siya naingganyong tumulong. Malaki daw ang tiwala niya sa atin. Mabuti naman pala. Niyakap ni Sam si Minda sa harap ng kanilang maliit na talyer. Alam nilang mas malaking laban pang darating, pero sa pagkakataong ito, wala na silang kinatatakutan. Gaya ng kahit anong relasyon, nagtatampuhan din sila paminsan-minsan. Naging matagumpay ang unang linggo ng kanilang bagong talyer.
Dahil dito, naging abala si Minda sa pakikipag-usap sa mga bagong investor sa Makati. Isang hapon, maaga siyang natapos at nagpasya siyang isurpresa si Sam. Bumili siya ng paborito nitong merienda at masayang naglakad papasok sa opisina ng talyer. Mainit pa tong palabok. Sigurado kong magugustuhan to ni Sam. Teka, asa na pa yung lalaking yun? Malakas sasabi ni Minda habang iginagalang mga mata sa paligid ng talyer. Hawak niyang isang supot na may 2 balot ng palabok. Ngunit pagbukas ng pinto, tila tumigil ang mundo niya. Doon, sa mismong upuan ni Sam, nakita siya ng isang babaeng may edad na pero napakaganda pa rin at eleganteng-elegante sa kanyang suot. Nakakandong ito kay Sam habang ang mga kamay nito'y nakapulupot sa leeg ng binata. Sam? Gulat na napatayo si Sam dahilan para kamuntikan ng mahulog ang babae. Si Doña Victoria ito, isang mayamang byuda na suki ng talyer dahil sa kanyang koleksyon ng mga luxury cars. Minda, sandali. Hindi mo naintindihan. Oh, is she the girl you were talking about? She's cute. But Sam, as I said, wala kang mapapala sa babaeng yan. Kaya kitang bigyan ng mas magandang buhay kaysa dito sa dusty garage mo. Better life? Sam, kaya mo na pala akong palitan ng isang suki lang? At sa harap ko pa talaga? Isa pa, parang nanay mo na siya. Hindi ka man lang kinilabutan? Excuse me, I'm only 40 years old. Parang malabo po kayo maging 40 years old. Parang mas matanda pa nga po kayo sa lola ko. Malditang sabi ni Minda. Minda, pilit siyang umupo. Sinusubukan ko siyang itulak pero… Wag na, Sam. Kitang-kita ng 2 mata ko. Mag-enjoy kayo sa better life nyo. Hindi na hinintay ni Mindang paliwanag. Ibinagsak niya ang dala niyang pagkain sa mesa at mabilis na lumabas. Rinig niya ang pagtawag ni Sam pero hindi siya lumingon. Sumakay siya sa sasakyan at humarurot paalis. Huwag mo na siyang habulin, Sam. Mas mapapabuting buhay mo sa akin. Maniwala ka. Mawalang galang na ho, Doña Victoria. Mahal ko pong nobya ko. At wala akong balak na palitan siya. May respeto ho ako sa inyo pero sana matuto din ho kayong rumispeto sa kapwa nyo. Hindi ba ako maganda? Masyado na ba ako matanda? Halos maiyak na tanong nito. Wala akong mali sa inyo, ma'am. Maganda at mabuti naman ho kayo. Mukha din ho kayong matalino pero isa lang ho talagang laman ng puso ko. At si Minda lang ho yun. Pasensya na ho. Fine. Sorry. Habulin mo ng nobya mo. Mukhang mabuting tao siya at swerte siya sa'yo. Matapat at matapang ka. Ako ang swerte sa kanya. Sige ho, mauna na ho ako. Haabulin ko pa si Minda. Hinabol nga niya si Minda pero hindi niya ito inabutan. 3 araw na ang lumipas, hindi umuwi si Minda sa kanilang tinutuluyan. Hindi rin siya sumasagot sa mga tawag at text ni Sam. Pumunta si Sam sa lahat ng pwedeng puntahan ni Minda. Sa mga lumang kaibigan nito, sa mga hotel, pati sa tapat ng kumpanya ng mga Ortega, pero bigo siya. Sa harap ng talyer, kinakausap ni Sam ang sarili. Gago ka talaga, Sam. Bakit hindi mo agad na itulak si Doña Victoria? Ngayon, paano mo mahanap si Minda? Paano kung hindi ka na mapatawad ni Minda? Habang nag-aayos ng makina, dumating uli ang sasakyan ni Doña Victoria. Bumaba ang matanda, may dalang regalo. Hi, Sam. Is your little girl still throwing a tantrum? Why don't you just come with me to Europe? Doña Victoria, umalis na po kayo. Dahil sa ginawa nyo na walang babaeng mahal ko. Hindi ko kailangan ng pera o ng Europe nyo. Ang kailangan ko ay si Minda. Huwag na po kayong babalik dito. Natigilan ng matanda. Nakita niya ang bagsik at sakit sa mga mata ni Sam. Tahimik itong sumakay sa kanyang kotse at umalis. Sa ika-4 na gabi, bumuhos ang malakas na ulan. Naalala ni Sam ang unang gabi na nagtagpo sila. May naisip siyang isang lugar na hindi niya pa napupuntahan. Ang lumang parke kung saan sila kumain ng ice cream nung nag-umpisa silang mag-date. Pagdating niya doon, nakita niyang isang pamilyar na bulto sa ilalim ng isang waiting shed. Si Minda, yakap ang kanyang mga tuhod at basang-basa ng ulan. Minda, anong ginagawa mo rito? Balikan mo na yung donya mo. Siguradong masarap ang higaan niyo doon. Minda, makinig ka naman.
Wala kaming relasyon ni Doña Victoria. Alam mo namang makulit ang matandang yun. Pinahiya ko na siya kanina at pinagbawalan ko na siyang lumapit sa akin. Pero bakit hinayaan mong mangyari yon? Bakit kailangang makita ko pa? Dahil nabigla ako. Akala ko kung anong kailangan niya sa repair order. Minda, sa loob ng 4 na araw na wala ka, para akong mababaliw. Hindi ko kayang patakbuhin at talyer. Hindi ko kayang matulog. Hindi ako makakain. Ikaw lang buhay ko, Minda. Lumapit si Sam at lumuhod sa harap ni Minda kahit basang-basa na rin siya ng ulan. Patawarin mo ko. Hindi ako naging maingat. Pero tandaan mo to, kahit 100 donya pang dumating, ikaw lang mekaniko ng puso ko. Ikaw lang may hawak ng susi ko. Napatingin si Minda kay Sam. Nakita niya ang panginginig ng binata dahil sa lamig at ang tapat na pagsisisi sa mga mata nito. Unti-unting lumambot ang puso niya. Talaga? Pinaalis mo na siya? Kahit hindi na siya magpagawa ng sasakyan habang buhay, ayos lang. Mas gusto ko pang mag-ayos ng tricycle. Basta kasama kita sa gabi. Napaiyak si Minda at biglang niyakap si Sam ng napakahigpit. Nakakainis ka. Akala ko mawawala ka na sa akin. Akala ko nakuha ka na ng yaman niya. Hindi, Minda. Walang halagang yaman kung hindi kita kasama. Halika na, uwi na tayo. Baka magkasakit ka pa rito. Pagbalik nila sa kanilang maliit na bahay, binalot ni Sam si Minda ng makapal na kumot at ipinagluto ng mainit na sopas. Naupo sila sa tabi ng bintana, pinapanood ang ulan habang magkayakap. Sam, sorry kung nag-walk out ako agad. Siguro natakot lang ako na baka isang araw ma-realize mo na mas madaling buhay kung mayaman ang kasama mo. Minda, naranasan ko ng maging Samuel na investor, diba? Pero ang totoo, ang pinakamasayang Sam ay yung Sam na kasama mo. Kahit mahirap, basta totoo. Promise? Wala nang ibang kukurot sa leeg mo? Promise. At kung may susubok man, ikaw nang bahalang sumapak sa kanila. Mechanical engineer ka naman. Alam mo kung saan ang weak spot ng makina, diba? Natawa si Minda at sinandal ang kanyang ulo sa dibdib ni Sam. Ang tampuhan na akala nila ay katapusan na ay naging daan pa para mas lalong tumibay ang kanilang tiwala sa isa't isa. Minda, pagkatapos nating mabawi ang TechCore, gusto ko tayong dalawa pa rin. Walang magbabago. Walang magbabago, Sam. Ikaw at ako. Sa hirap at sa ginhawa, hanggang sa huling pisto ng buhay natin. Naghalikan ng dalawa sa ilalim ng malungkot na liwanag ng bumbilya, ngunit ang kanilang mga puso ay puno ng liwanag at pag-asa. Alam nilang handa na silang harapin ang huling laban. Laban kay Richard at sa mga Ortega. Bitbit ang katotohanang walang sino mang makakasira sa kanilang pagmamahalan. 2 taon ang lumipas, ang Smart Mechanic ay hindi na lang talyer. Isa na itong dambuhalang tech firm na nagsusupply ng software sa buong Southeast Asia. Sina Sam at Minda ay nakatira pa rin sa isang maayos pero simpleng bahay, habang ang kanilang pera ay tahimik na lumalago. Minda, nabalitaan mo na ba? Bagsak na ang shares ng TechCore dahil sa maling mga desisyon ni Richard. Wala nang investor na gustong magtiwala sa kanila. Alam ko, Sam. Kanina ko pa tinitingnan ng stock market. Ito ng pagkakataon natin. Gusto kong bilhin ng TechCore, pero hindi sa pangalan ko. Ibig mong sabihin gagamit tayo ng dummy corporation para hindi nila malaman na tayong bumibili? Eksakto. Gusto ko makita ang mukha ni Richard kapag nalaman niyang ang kumpanyang minamaliit niya noon ang siyang magliligtas at magmamay-ari sa kumpanyang yun. Ikaw ang bahala, Minda. Kahit anong mapagdesisyonan mo, isusuportahan ko. Sa tulong nga ni Attorney Villafuerte ay nabili nila ang TechCore nang walang nakakaalam. Pagkatapos ng pirmahan at bentahan ay nagpatawag ng emergency meeting ang mga Ortega dahil may isang misteryosong kumpanya, ang SM Holdings, na nakakuha ng 51% ng shares ng TechCore. Ibig sabihin, wala na silang kontrol sa sarili nilang kumpanya. Sino ba tong SM Holdings na to? Bakit wala silang muka? Tito, tita, kailangan nating malaman kung sinong bago may-ari bago tayo mapatalsik. Hindi ko alam, Richard. Pero darating daw ang representative nila ngayong hapon.
Eksaktong bumukas ang pinto ng boardroom. Pumasok si Sam na nakasuot ng formal attire at malinis ang gupit at may dalang aura ng isang tunay na boss. Kasunod niya si Minda na napaka-elegante sa kanyang power suit. Kayo? Anong ginagawa niyo rito? Hindi to talyer. Guard, ilabas ang mga basurang to. Maupo ka, Richard. Mas mabuting matuto kang rumispeto sa bagong chairman of the board. Inilapag ni Minda mga dokumento sa mesa. SM Holdings stands for Sam and Minda. Kami nang may-ari ng TechCore ngayon. At sa ilalim ng bagong management, ang unang desisyon na gagawin namin ay ang pag-terminate sa serbisyo ni Richard Ortega dahil sa incompetence and negligence. Namutla si Don Roberto at Doña Elena. Hindi sila makapagsalita habang tinitignan ang kanilang anak at ang mekaniko na ngayon ay nagmamay-ari na ng kanilang legacy. Minda, anak. Alam naming nagkamali kami. Baka naman pwedeng pag-usapan natin to. Huwag niyo na akong tawaging anak. Itinapon niyo ako dahil lang sa pride niyo. Tutulungan ko kayo. Bibigyan ko kayo ng sapat na pera para makapagsimula ulit sa maliit na bahay. Pero wala na kayong puwang sa kumpanyang to. Richard, yung coaching minamaneho mo, registrado na yan sa kumpanya namin. Iwan mong susi sa table bago ka lumabas. Maka gusto mong mag-apply sa akin bilang tagalinis ng makina. Mukhang bagay ka dun. Walang nagawa si Richard kundi manginig sa galit habang papalabas ng gusali. Naiwan sina Sam at Minda sa gitna ng boardroom kung saan dati pinagtabuyan sila. Pagkaalis ng mga Ortega, huminga ng malalim si Minda. Nilapitan siya ni Sam at tinawakan sa balikat. Masaya ka ba, Minda? Nakuha mo na uli ang kumpanya mo. Alam mo, Sam, nung pumasok ako rito kanina, akala ko masaya na ako dahil nakagante ako. Pero nung nakita ko silang ganun, na-realize ko na mas mahalaga pa rin yung simpleng buhay natin sa talyer. Anong balak mo? Ibibenta ba natin to? Hindi. Gagawin nating branch to ng Smart Mechanic. Gagawin nating training center ito para sa mga mekanikong katulad mo na gustong matuto ng teknolohiya. We will give opportunities to people like you, Sam. Yan ang Minda na minahal ko. Hindi lang matalino, may puso pa. Tara na, gutom na ako. Gusto ko ng pares doon sa kanto. Sige, CEO Minda. Basta ako magdadrive. Baka maligaw ka na naman sa ulan. Natawa silang dalawa habang naglalakad palabas ng kumpanya. Hindi bilang mga biktima, kundi bilang mga bagong leader ng industriya. Makalipas ang isang buwan ay nagpakasal sila. Isang simpleng kasal dahil ang gusto lang naman nila ay ang magkaroon ng basbas ang kanilang pagsasama. Sa kabila ng kayamanan ay nanatiling mabait at down-to-earth ang mag-asawa, kaya naman lalo silang pinagpala. Hindi nagtagal ay nabiyayaan sila ng kambal na baby girls. Tunay ngang masaya, masagana at payapang naging pamilya nila. Kaya sa ating mga mahal na tagapakinig, kapit lang, dun tayo sa tama at lagi nating piliin ang pagmamahal kaysa sa mga karangyaan at material na bagay.